Hello, kamusta kayo? I hope nakatulog ko kayo na maayos kagabi. O probably iba sa atin nahirapang matulog, no? At bahagi po siguro yan ng medyo Pero purihin ang Panginoon Diyos sapagkat napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Alam po ninyo, marami tayong pwede pagpasalamat sa Diyos eh. The mere fact na nagising tayo, opo, isang pagpapala ho yan galing ho sa ating Panginoon. Alright, nandito na si kapatid na Apple. Tayo po ay magsisimula na. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Naka-Brad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Now, sinusubukan din natin sa biyaya ho ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin, at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay araw ng Biyernes, Enero 3, 2025. Sa oras na ito, makasama natin si Sister Apple para pagunahan po tayo sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for Today kung meron. Sister Apple, magandang umaga. Hindi kayo marinig. Magandang umaga, Kabrad, Okay. at sa lahat ng ating mga... Hello. Yes. Okay na. Okay na, Brad? Yes. So go ahead. Magandang umaga sa lahat ng ating mga nanonood. At let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, the maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Today is January 3, 2005, Friday, the first Friday of the month and first Friday of the year. We celebrate the most holy name of Jesus. Today, the Church celebrates the optional memorial of the most holy name of Jesus. According to the 1962 Missal of St. John the 23rd, the extraordinary form of the Roman Rite, its feast is celebrated on the 2nd of January.
In the liturgical revisions of the Vatican II, the feast was removed, though a votive Mass to the Holy Name of Jesus had been retained for devotional use. With the release of the revised Roman Missal in March 2002, the feast was restored as an optional memorial in the ordinary form on January 3. The Church reveals to us the wonders of the incarnate Word by singing the glories of His name. The name of Jesus means Savior. It had been shown in a dream to Joseph together with its meaning and to Our Lady at the Annunciation by the angel Gabriel. Devotion to the Holy Name is deeply rooted in the sacred scriptures, especially in the Acts of the Apostles. It was promoted in a special manner by Saint Bernard, Saint Bernardine of Siena, Saint John Capistrano, and by the Franciscan orders. It was extended to the whole Church in 1727 during the pontificate of Innocent XIII. The month of January has traditionally been dedicated to the Holy Name of Jesus. Let us offer one Our Father for the healing of our intimate wounds and for the healing of our mind, our soul, and our physical bodies. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. O most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Oh, kapatid, baka meron kang gustong i-shout out, anunsyo sa inyong simbahan. Just go ahead, Apple. Yes, good morning po muli sa lahat, no, kabrad. Yes, isa-shout out ko lang ang aming parish priest dito sa Immaculate Conception, Pakyas ng Siligan, Father Farley Santillan, sa lahat ng mga church workers natin, sa PPC at sa mga altar servers, sa youth ng Immaculate Conception. Ganun din sa aking pamilya na araw-araw din nanonood, sa aking mga magulang at kapatid, sa mga kaibigan natin, kapatid sa Latin Rosary Missionaries, patuloy na nagdarasal para sa kahilingan ng lahat. Ayan, ganun din sa ating pamilya CFD, yan, sa ating mga officers dito sa CFD Bacolod Chapter, ganun din sa CFD National at sa mga kaibigan natin dyan sa CFD Rizal, Antipolo at Cainta. Maraming salamat, magandang umaga din, and God bless us all. Alright, maraming salamat kapatid na Apple sa iyong panahon at God bless sa buong pamilya kapatid. Alright, napakinggan natin si kapatid na Apple. Siya po'y regular na makasama natin sa Kabrad from Monday to Friday. Depende kung available siya rin ng Saturday. Ano? Maraming salamat Apple. God bless sa buong pamilya at sa iyong parish priest. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong community ng Catholic sa nationwide. Magandang umaga ho, Bobby Taruk. God bless at sa iyong parish priest, sa aking anak na si Josiah Calixtro. Anak, magandang umaga sa iyong pamilya, sa iyong kuya rin, sa aking panganay na anak na pastor dyan sa Alliance, dyan sa Antipolo City. Magandang umaga, Jairi Paul Calixtro. Josiah, magandang umaga anak, God bless. Ganon din kay John Paul Rubibro, God bless sa buong pamilya. Sa mga kanawa ng Panginoon Diyos,
maghapong ito. Kay Agaton Ray Alfante, magandang umaga po. God bless sa inyong pamilya. Sosimo Inojo Jr., Kuya, magandang umaga po. Happy New Year sa buong pamilya, ganoon din kay Corazon Gagi. Oo. Mula sa Davao City, maraming salamat. Yan. Si Bro Louie, yan. Magandang salamat. Good morning, sabi niya, na blessed day to you, Brad Calix, and to all of us. Gusto ko lang sanang batiin yung aking Tio Jose at Tio Joe sa kanilang wedding anniversary today. God bless po sa inyo, Tio. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos sa inyong pagsasama ng Tia Edna. Okay, Mr. and Mrs. Joe Calixto. Sa kanilang wedding anniversary. Mga kabrad, pwede nyo ilagay yan. Halimbawa, birthday ng anak nyo, asawa nyo, anniversary po ninyo. Pwede ho ninyo yan para ma-shoutout natin, ha? Opo. Sabi po nila, ito po ay year 2025. Ang sabi nung karamihan ay year of the snake. Nako, mag-ingat po kayo, ha? Snake. Pero hindi ho tayo naniniwala sa mga ganyang year of the snake na yan. Ano ho? Oo, ang alam natin kada taon, 2025, Year of the Lord pa rin yan. Ha? Opo, Elizabeth Baknat, magandang umaga. Good morning, sir. Watching from Bukidnon. Magandang umaga po at God bless sa Baknat family. Alright. Happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Saan man kayong sulok ng Pilipinas, anong Paris man po kayo, basta birthday nyo ngayon, kayo ang bida sa araw na ito. Happy birthday. Junior Coronel, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Happy New Year sa Coronel family. Salamat po at ganoon din sa inyong parish priest. God bless sa Coronel family. Gusto kong batiin yung aking mother na si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Al Calixtro dyan sa bahagi ng Rizal, si Charo Nicole, si Jairus Matthew. Magandang umaga. Si Buddy, si Bimbim, ang kanyang anak, si Picoy, si Roxy Esme, ang kanilang mga anak, si Julie, si Ron Lee, andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, magandang umaga po. Kay Buboy, kay Sheila sa kanilang mga anak, magandang umaga. Ronel Etak, magandang umaga po, watching from Isabel Leyte. Etak family, Happy New Year at salamat po sa inyong support at pananalangin para po sa ating broadcast. Bishop Patricio, ang aming bishop sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop. Romel Parado, hi, good morning, Bro Calix. I'm happily watching your live program from Perugia, Italy. God bless you, your family, and your ministry. Bro Romel Parado, magandang umaga po. God bless sa Parado family, sa inyong parish priest. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Salamat, Bro Romel Parado. Pagbati rin kay Father Dominic Diramas dito sa Diocese ng Bacolod at sa lahat ng mga kapariang kasama ho nila. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff. Kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish sa Barangay 35. Reverend Father Brendan Ray Gamalang, Spiritual Advisor po ng Catholic Faith Defender sa Bacolod. Kay Doc Ray Entilia, magandang umaga po sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gaylan, ang Presidente. Harvey Angke, ang Vice President. George Quiles, ang Secretary. At si JB Akman, Treasurer. Ganun din kay Al Lagpatan, Manila. Sa mga tropa natin na CFD Granada, magandang umaga kay Bro Gerald Veloso, ang Presidente, kay Pipito Barbon, Jem Esenciales, kay Rod, kay Rex. Maraming salamat. Si Bro Rod, siya yung responsible sa paggawa ng mga logo-logo natin, ha? Yung Brad Balita, nako siya ho yan. Siya ang nasa likuran niyan, napakahusay. Bro Rod, salamat ha sa iyong labor of love. Yun. Kay Reverend Father Darwin Getgano ng Punto por Punto, maganda umaga, Pad, sa buong tropa. Ganun din kay Bro Wendell, kay Bro Jando, sa lahat ng tropa ng Punto por Punto. God bless. Kay Bro Doe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 taon na po siya na Katoliko.
mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Shoutout tayo sa sa ika-4 na Bishop ng Tarlac kay His Excellency Roberto Calara Malyari. Yan ay pa-shoutout ni Benson Nomer Manzano. Shoutout tayo kay Bishop Malyari dyan sa Tarlac. Maganda umaga po, Bishop. Shoutout din kay Mama Neng Uy at kay Mama Len Micabel from Kuya Chabi Martin Uy. Edwin Rason, maganda umaga bro. God bless sa buong pamilya. Kay Bro Herat Deloso o Deloso, good morning brother watching from Granada. God bless you today and your family. Sabi ni Edison De Mihilio, maayong buntag bro and your family. Maraming salamat De Mihilio family, Rason, Doloso, ganoon din kay Raydan Garcia. A blessed Friday morning, Brad Calix. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Gusto ko lang din batiin yung aking priest dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church, kay Reverend Father Luan Torrefranca Pads. Magandang umaga po. Ganoon din kay Reverend Father Nobles. At sa aming seminarya na si Bro Simon at saka si Bro Kent. Sister Malu ng Pastoral Council at lahat ng mga leaders dyan at si Bro Bernardo Apoyon and Company. Binalbagan Servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby Martin at Bro Boots Uy. Maganda umaga po. At sa mga elder na si Bro Pabs Gonzales, Jan Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus sa Israel, maganda umaga po sa inyo mga kapatid. God bless sa inyong ministeryo sa manawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Ang grupong PESMA Plus dyan sa Israel. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Sa manawa kayo ng Lord sa maghapong ito mga kapatid dyan sa Latin Rosaries Missionaries. Gusto ko lang batiin yung ating mga overseas na mga viewers, Sosimo Inodio Jr. mula dyan sa Ireland. God bless sa Inodio family, kay Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA. Magandang umaga o tanghali o gabi. Elenita Billete dyan sa Greece. Salamat Rosa Tadeo sa Hong Kong. God bless. Roberto Galang sa Rome, Italy. Ta Arnel Jawon Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Rubines Umpad sa Silici, Italy. Romel Parado sa Perugia, Italy. Arturo Pagatpatan sa Ghana. At si Bro Rego Perocho dyan sa Kuwait. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo mga kapatid. Maraming salamat for watching sa ating broadcast na kabrad. Gusto ko lang batiin yung mga sharers po natin na responsible sa pagpapakalat ng ating videos. Shout out kay Melchor Valenzuela. Bro, maraming salamat sa panahon sa pag-share ng videos natin. Ganon din kay Babaeng Katoliko, salamat. Kay Joseph Senimi ng Alcantara, Cebu. Kay Ems Aspe Sagales sa Cavite City. Kay Rick Deliosa Garsuta. Sina-shoutout niya si Father Rafi and Father Ludi ng St. Francis Xavier Parish dyan sa Malapatan. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, salamat. Corazon Gagi sa Davao City, God bless. Joseph Anyabieza sa Buenaventura, Bohol. Ariel Berhis, Meg Lubrido, Lomongo, Curapaw, Jason, Jessica Arcay Torrente, kay Luciano Torrente, kay Timbal Oni Bahian, salamat po. Savior Ace Gabriel, salamat. Kay Enting Narem, sa Catholic Faith Defender, salamat po sa pag-share ng video. Kay Resty Balios Carolino, Oliver Catol Getaruelas ng Punta Princesa, Cebu City at sa Our Lady of Fatima. Yun. Mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pag-share ngayon. Tayo po ay nasa John chapter 1 verse 29 to 34. Ito pong sabi sa wikang Banyaga, mga kapatid. The next day, John saw Jesus coming to him and said, "There is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now this is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, but he is greater than I am because he existed before I was born." Magandang umaga, Kuya Edward Mulliken Jr. sa buong pamilya. Happy New Year.
Samahan kayo ng Lord sa maghapong ito sa Mulliken family. God bless. At sa inyong parish priest. As sabi sa verse 31, I did not know who he would be, but I came baptizing with water in order to make him known to the people of Israel. And John gave this testimony, I saw the Spirit come down like a dove from heaven and stay on him. I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water, had said to me, you will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit. I have seen it, John said, and I tell you that he is the Son of God. Mga kapatid, sino ba ito si John the Baptist? Ayon po rito sa ibang source natin, maliban sa Bible, even sa mga secular sources like yung Britannica, ay may mga inilagay na mga info patungkol dito kay John the Baptist. Sabi rito, siya po ay sinilang ng first decade BCE sa Judea, Palestine, malapit po sa Jerusalem. Siya po ay namatay sa pagitan ng 28 to 36 CE noong June 24. Siya po ay Jewish prophet of priestly origin na ginamit ng Panginoon Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At siya po ay nagbabautismo doon sa mga Hudyo na nagpakita ng pagsisisi. At siya po ay ginagalang sa simbahang Katoliko bilang forerunner of Jesus Christ. Now, after a period of desert solitude, John the Baptist emerged as a prophet in the region of the lower Jordan River Valley. May mga disciple din ho siya, mga kapatid, si John the Baptist. At siya ang nagbautismo sa kanyang pinsan na si Jesus. Sa Roman Catholicism, John the Baptist is invoked as the patron saint of baptism. Monastics, hermits, converts, tailors, prisoners. Yun po yung sinabi rito patungkol kay Saint John the Baptist. Mga kapatid, going back dito sa ating passage, ating gospel for today. Nakita niya si Jesus. Sabi niya, there's a Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang address niya kay Jesus na kanyang pinsan ay Lamb of God. Alam po ninyo sa sa lahat ng hayop, yung lamb ang pinakamaamo. Papatay na lang siya, iiyak lang po siya. Pero walang tinig. Napakaamong hayop sa lahat ng mga hayop po. Ganun po inilarawan ni John the Baptist itong kanyang pinsan na si Jesus. Napakaamo. Grabe yung humility itong ni Jesus. Siya po yung Lamb of God at ang pinakamisyon ni Jesus ay alisin ang kasalanan sa buong sanlibutan. He died for all, for humanity. Hindi po siya namatay sa iilang tao katulad ng pinaniniwalaan ko bilang formerly Calvinist. Ako po ay Calvinist for 10 years. Nag-aral tayo ng Reformed teachings dyan sa Manila at sa Iloilo. Dati ko pinaniniwalaan ito na ang kamatayan ni Kristo ay exclusive lang doon sa mga pinili. 10 taon ko pong hinawakan yan na doktrina at ipinapangaral. Pero dumating yung pagkakataon as I search the scriptures, as I investigate further, na mali pala ang aral na yan. Kaya ang ginawa ko, binitawan ko po yung aral na yan na tinatawag na tulip or Calvinism. Maraming salamat Ate Corazon Gagi. Salamat. Thank you po bro. God bless, sabi niya.
Jesus Christ died for all. Hindi po sa selected few. At siya po'y namatay ng literal. Hindi po siya hinimatay katulad ng akusasyon ng mga sumisira sa pananampalataya po natin. Si Kristo ay literal na namatay. At yung kanyang kamatayan ay pagpawi sa ating kasalanan. Kaya nga ho kapag tayo ay ang isang individual ay siya po ay dumaan sa sakramento ng bautismo, tinatanggal nito yung original sin na nakuha natin sa ating original na mga magulang. Kay Adan saka kay Eva. Doon din tayo binibigyan ng Banal na Espiritu the moment na tanggapin ng isang individual ang sakramento ng bautismo o binyag sa atin ng mga Katoliko. Rick De Leosa Garzuta bro, shout out to Moling Delgado, kay Father Osino, kay Father Forting, dyan sa Glan, Sarangani Province. Santa Catalina Paris, sabi ni bro Rick, God bless po sa inyo. Hindi ho biro yung ginawang sakripisyo ng Panginoon na siyang Lamb of God na sinasabi niya ni John the Baptist, who takes away the sin of the world. Mahalaga nating paniwalaan ito mga kapatid sa turo ng simbahan, hindi lang na salita ng Diyos. Naniniwala tayo sa naging papel ni Jesus sa ating kasalanan. It takes away the sin of the world. Nasabi ni John the Baptist, now this is the one I was talking about when I said, a man is coming after me. Diba forerunner si John the Baptist? Yung kanyang trabaho, ihanda yung daan ni Jesus na kanyang pinsan na dadaanan. Ihanda niya yung daan. Ang sabi niya, ako ay nagbabaptize, pero yung kasunod ko mas matindi. Sabi niya, He is greater than I am. Ano yung tinuturo sa atin dito? Yung humility. Importante mga kapatid na matutunan natin ito, yung pagpapakumbaba itong taong 2025. Maski na po kayo yung may-ari ng isang kumpanya, hindi po kayo ang boss. Dapat si Jesus. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, mataas ang posisyon ninyo, yung posisyon nyo is a privilege. Pribilehyo lang po yan, di ko kayo tatagal dyan. Sino mang matalinong tao sa Pilipinas, nagre-retire, tumatanda, artista na nalalaos, di ho ba? Pero ang matitirang pangalan sa unahan, sa gitna at sa dulo, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Matutunan natin ito. Ma-acknowledge natin sa ating buhay, pamilya, negosyo, karir. Si Jesus, katulad ni John the Baptist, marunong siyang rumespeto sa mas magaling sa kanya. Sabi niya, yung kasunod ko, mas malupit yon, mas matindi yon. Kaya ba natin gawin yan? Na i-humble natin ang ating sarili katulad ni John the Baptist? Sabi niya, He is greater than I am. Bakit niya nasabi yun? What was the reason? Because He existed before I was born. Matindi rito yung theology na binabanggit dito ni John the Baptist, na sabi niya, because He existed before I was born. Nauna na siya sa akin actually, bago pa ako isinilang. Ronald Rado Pacrin, maganda umaga po. God bless sa Pacrin family. Shout out sa inyong buong pamilya, sa inyong parish priest. Kay Aika Ekat, maganda umaga po. Salamat for joining sa ating regular broadcast. Matinding theology yon na inacknowledge ni John the Baptist na hindi lang greater than I am sa kanya si Jesus, kundi sabi niya, He existed before I was born. Nauna na siya. Naandyan na siya bago pa ako isinilang ng aking nanay. Na verse 31, I did not know who He would be, but I came baptizing with water. Ito binabanggit niya rito, yung pinaka-ministry niya, yung kanyang apostolate, in order to make Him known to the people of Israel. Siya po yung responsableng magpakilala sa Israel, si John the Baptist. Hindi mo pwedeng tanggalin sa kwento si John the Baptist. Pag tinanggal mo sa eksena si John the Baptist sa Gospels,
may problema tayo. Kasi sino yung nagsisilbing link kay Jesus Christ? Kailangan may magpakilala. Ang trabaho ni John the Baptist ay magpakilala sa Israel patungkol sa Messiah. Bagamat hindi ho talaga siya tinanggap ng mga Hudyo sa kanyang panahon. At nag-end up pa nga ho ito sa brutal na kamatayan ng ating Panginoong Yesukristo doon sa Golgotha. Moling Delgado, magandang umaga bro. Sabi niya, Rick De Leosa, Garzuta, Mayong Buntag, sabi niya, maraming salamat Moling Delgado. Maraming salamat po. Ipakilala niya itong si Jesus sa mga tao sa Israel. Nung ako po ay pastor pa, mga kapatid, meron po akong isang grupo na nasamahan. At yun yung responsable na alagaan ako sa espiritual, ang grupong Navigators. Ang Navigators po ay isang ministeryo ng mga Kristiyano at Protestante na nakakalat sa buong Pilipinas. Nasa military po sila, nasa campuses, especially sa UP Los Baños. Nakakalat po sila dyan, yung mga Navigators. At ang motto ng Navigators po ay to know Him and to make Him known. Yung Him na binabanggit doon ay si Jesus. Para bang ganito sinasabi niyan kung re-rephrase natin. To know Jesus and to make Him known to others. Nagpapasalamat po ako sapagkat sa 10 buwan ng pananatili ko at pag-alalay sa akin ni kapatid na Jong Vital ng Navigators. Mahusay sila sa discipleship. Pagdating sa gospel presentation, at tinuruan po ko ng paano mag-alaga ng bagong Kristiyano for 10 months. Nung aking panahon sa aking 4th year high school dyan sa Ramon Magsaysay, Cubao High School sa Quezon City. Etong grupo na ito ng Navigators ay responsible na ituro sa akin ang Panginoon ng kanyang salita at siyempre ipakilala si Jesus. Ikaw na Katoliko, mga kapatid, meron tayong responsibility matapos po tayong ma-confirm ng bishop na tumayo tayo sa ating pananampalataya, chin up, bit-bit natin ang salita ng Diyos, ang aral ng simbahan, tayo po ay sundalo, na tayo ay kinomisyon ni Jesus Christ, sundalo, kabilang tayo sa simbahang itinatag ng ating Panginoon, ang Catholic Church. Meron tayong gagawin. Meron tayong responsibility na ikwento ang kaligtasan sa ibang tao, sa kamag-anak, kasama mo sa trabaho, kaklase mo, sa community. Napakabuti ng Diyos. Nasabi ni Bobby Taruk, Lord Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Let's proclaim His good news. Let's worship Him, adore, glorify, and magnify His name. Tama po yan. 100% sumasang-ayon po tayo dyan. Responsibility po natin yan, hindi lang po ng ating Santo Papa Francis, hindi lang po yung mga bishops natin, yung ating kaparian, kundi bababa po yan sa lahat ng miyembro ng Catholic community. Hindi mo naman kinakailangan maging John the Baptist pa para makapagpahayag. Yung simpleng pagbukas ng bibig mo sa kada kwentuhan ay malaki po ang tulong noon, mga kapatid. Si John the Baptist ay pinakilala niya si Jesus sa Israel. At ang sabi pa ni John the Baptist sa verse 32, I saw the Spirit come down like a dove. Meron siyang personal na kwento, ito si John the Baptist, at karanasan na nakita niya na bumaba kay Jesus ang banal na Espiritu at nanatili po sa kanya. Nagsabi pa niya, I still did not know that He was the one, but God who sent me to baptize with water had said to me, you will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit.
I have seen it, said John, and I tell you that he is the Son of God. Siya yung nagpatunay na hindi lang siya Lamb of God who takes away the sin of the world, kundi siya po ay Son of God. Napaka-importante na mayroong isang individual na katulad ni John the Baptist that would testify, sino ba ito? Sabi niya, mas magaling ito kaysa sa akin, yung kasunod ko. He is greater than I am because he existed before I was born. Ano po ito para sa atin? Ano po yung morals nitong ating pinag-uusapan? Mga kapatid, sa panahon ni John the Baptist, ang mga tao ng mga Hudyo ay under po sila sa influence ng kasalanan. At ang resulta ng kasalanan na ito ay ini-enslave nito ang tao, pinapahirapan. Kapag ang tao ay lulong sa droga, hindi maiwasang bugbugin niya yung asawa niya pag umuwi siya at magnakaw siya, ibebenta niya yung mga ari-arian nila. Ang taong walang relasyon sa Panginoon at wala sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon Diyos ay grabe ho. Pwedeng maposes ng dyablo, tirhan, sirain ang buhay ng dyablo. At nandun si John the Baptist para magbigay ng pag-asa sa mga Hudyo na itinuturo niya sa mga Hudyo, merong Mesaya, etong kasunod ko, na si Jesus, siya yung Mesaya. Siya yung mag-aalis sa inyo dyan sa slavery, sa kasalanan. Kaya po itong preparation ni John the Baptist sa arrival ng Mesaya, siya po yung nakafocus doon sa mga tao na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mindset at yung kanilang puso from turning away from sinful habits. Luciano Torrente, magandang umaga po. Good morning, Bro Calix, watching from Ilongos, Leyte. Shoutout daw kay Father Margarito Soco at Father Orlando Maglinis ng St. John Paul II Parish. Mga kapatid, ano po ba yung sinful habits in the Bible? Yung pinaniniwalaan po natin sa bilang Katoliko, meron po tayong 7 deadly sins. 7 yan, perfect number po yan. Diyan po umiikot ang buhay minsan ng Katoliko. And probably last year ay naging bahagi ka, nalaglag ka sa ganitong klaseng kasalanan. Ano po yung 7 deadly sins sa atin ng mga Katoliko? Number 1, lust. L-U-S-T. Lust. Mga kapatid, kapag married na po tayo, ang lakas po ng temptation eh. Ang mga babae, wala silang pake kung married yan. Ang gusto nila, kasi nga, hawak sila ng dyablo, sirain ang buhay ng isang married man. Jessica Arcay Torrente, sabi niya, good morning po, Brad Calix, watching from Matapay, Ilongos, Leyte. Shoutout daw sa kanilang pare, no? Diyan sa kanilang parish na St. John Paul II Parish. Ayun, binanggit niya ulit si Father Margarito Soco at si Father Orlando Maglinis Jr. God bless po. Yung last, mga kapatid, L-U-S-T. Ito, marami to, no? Problema sa mga call center agent. May nagkukwento po sa akin na grabe daw po talaga yung last dyan. Sila yan. Nagkakaroon ng illicit relationship. Now, ang Katoliko, prone to that. Mga OFWs natin, di ba? Siyempre, yung asawa niya nasa Pilipinas, malayo siya, nasa Middle East, Hong Kong, etc. There is a possibility na ma-involve siya sa mga illicit relationship. Yung mga nagtatrabaho sa dagat, di ba? Yung mga seaman natin. May kapatid ako na dati po siyang seaman at nung tinanong ko siya, Tol, totoo ba to na may mga babae na sumasampa sa barko at alam mo na, siya mismo inamin niya. Sabi ko, paano ka nakakatakas sa ganung temptation? Ang sabi niya, nagkukulong ako sa cabin ko. Kasi kung umaakit daw po talaga yan eh. Oo, sa barko. Pag nakadak po yan, umaakit daw po sila yan. Naghahanap sila ng customer at kakatukyad doon sa cabin. Hindi ho talaga siya nagbubukas.
sa biyaya ho ng Panginoon Diyos, sa ilang taon na pagsampa ng kapatid ko sa barko, wala po siyang experience dyan sa mga ganyang klaseng babae. Ito, married to. Nangyayari po itong last na ito, posible tayo mabiktima nito. Magsimula tayo sa mga pare, sa mga lay minister, sa mga naglilingkod dyan sa loob ng simbahan. Di ba? Lahat tayo pwede sumabit eh. Mga kapatid, si Brad Calix, hindi po tayo exempted yan. Alam mo, ginagawa ko lang para makiiwas dyan. Yung sinasabi ko noon sa inyo, na yung prinsipyo ng coram deo, sa Latin, coram deo. Ibig sabihin ng coram deo yung before the face of God. The mere fact na iniisip mo, nandyan ang Panginoon watching yung ginagawa mo, gagawa ka ba ng kabulastugan? Magdala ka ng picture ng asawa mo doon sa wallet mo. Pag may kasama ka dyan, chicks na nakasakay ka dyan sa eto ginagawa ko to. Pag ako nasasakay sa isang public, binubuksan ko yung cellphone ko, pinapakita ko yung mukha ng aking may bahay. It reminds me, I have to be faithful. Bakit? Pwede ako malaglag eh. Hindi ako pwedeng magmagaling eh. Hindi. Kilala ko sarili ko. Tayo mga lalaki. Diba? Generally, alam natin kung saan tayo failure. Diba? Hindi tayo pwede magmalinis sa area ng lust eh. Lahat tayo pwedeng bumaliktad yan. Pwede ka magtago eh, diba? Pwede mong itago yan. Pero ang matinik na asawa, alam nila yan kung nagloloko ka na. Kaya magpasalamat ka kung may asawa ka na may takot sa Diyos kasi binabantayan ka niya. The mere fact na meron kang guardian angel, bakit mo gagawin yan? Bakit ka magkakaroon ng ema, ng extramarital affair? Di ba? Sandaling lang yan eh, palipas oras lang yan, gagastos ka pa dyan eh. Magtatago ka pa sa isang lugar na hindi kayo makikita. Hindi po totoo yun na hindi kayo makikita. Hindi po totoo yun. Panandalian lang ho yan, magastos yan. Pag binintain mo yan, masisira pamilya mo dyan. Oh. Ngayon, pagka bumagsak ka dyan, alam mo yung salita ng Diyos, tas paulit-ulit mo yung gagawin, naglolokohan lang tayo. Huwag po kayong umasa ng langit pagka dire-diretso kayo dyan. Yan yung una, last. Pangalawa, gluttony. Yung bang hindi ka makontento, busog ka na, babanat ka pa. Gluttony. Pangatlo, greed. Yung sakim ba? Meron ka na, yung sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga tropa mo, sa'yo pa rin yun. Kaya may mga land grabber tayo eh. Diba? Because of greediness. Nagpapatayan dahil sa lupa. Kamakailan may nakita tayong balita na pinugutan niya ng ulo yung kanyang relative dahil sa away sa lupa. Tapos yung ulo inilagay dun sa paa katabi. Pero mo gagawa ang tao ng ganyan, ng karumal-dumal, papatay dahil po sa away sa lupa. Baka involved ka dyan, kaibigan, bilang Katoliko. Dahil because of your greed, papatay ka. Delikado, di ba? Edgar Sarmohenes, magandang umaga po. Watching from Dumato, Palimbag, Sultan Kudarat. Magandang umaga po. Salamat sa Sarmohenes family. Happy New Year. Ganun din kay Yam T. Montejo. Magandang umaga po. Ikaapat, laziness. Yung katamaran. Hindi pwede na tapos na po kayo sa kolehiyo, nandyan pa kayo sa bahay, wala po kayong ka-effort na maghanap ng trabaho. Maski na anong gawin mong dasal ng rosaryo, pag hindi ka lalabas at mag-apply ng trabaho, nothing will happen to you. Kasi yung pananampalataya, sinasabayan yan ng paggawa, mga kapatid. Danilo D. Guzman, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya at sa Happy New Year bro, Danilo D. Guzman. Hindi pwedeng lazy po. Yung mga tatay, wag po tayong paupo-upo na lang dyan, pabasa-basa tayo ng dyaryo. Wala po tayong ginagawa. Kinakailangan po, may ginagawa po tayo. Wag lang natin iasa sa ating mga partner. Sa panahon natin ngayon,
hindi na po pwede isa lang may trabaho, di ba? Opo. Ang point lang ni Brad Calix, hindi pwedeng lazy. Naturuan po natin yung mga anak natin. Ako yung mga anak ko, inuobliga ko yan na magtrabaho. Hindi po pwede. Meron akong 16, meron akong 15. Sinasabihan ko yan, hindi pwedeng tatamad-tamad kayo dito. Ang training nyo nandito sa bahay nagsisimula. Sabi ko sa kanila, pag nagluluto kayo, tumatilamsik yan ng nagpiprito kayo. Dapat hindi lang kayo marunong magluto, malinis kayo sa kusina. Hindi pwede kay Brad Calix yun eh. Nagano ka dyan, nagtrabaho ka dyan, tapos papabayaan mo lang dyan. Ang mahusay na nagtatrabaho, tinatapos ang trabaho at malinis sa kusina. Hindi yung patas pagkaluto, iiwan mo yan dyan. Di ba? Hindi ka marunong maghugas. Yung mga anak natin natuto na parang may katulong lagi. Puti kung may katulong. Paano kung nagkasakit yung katulong? Ibig sabihin, nakatambak yung mga hugasan dyan, hindi tayo marunong magtrabaho. Ako malakas ang loob kong sabihan ng mga anak ko kasi minomodel ko sa kanila. Ito yung tamang paghuhugas ng plato. Minomodel ko yun. Ito yung tamang paraan ng paglalaba. Minomodel ko yun. Tamang paraan ng pagsasaing. Ito yun eh. Bigay ko na example. Halika rito. Halika rito. Ganito tamang paraan ng pagsasaing. Huwag mong iiwan yan. Kasi hindi naman kami ano ba yung tawag doon? Cooker o wala kami ganun eh. Hindi pwedeng iwan eh. Bantayan mo yan. Hindi ka pwede umalis dyan. Ganun po tayo. Tinuturuan natin mga anak natin na maging responsable sa buhay. Kasi later on, pag nagpamilya yan, tatawanan siya ng asawa niya. Bakit? Hindi mo tinuruan bilang magulang eh. Sinanay mo nagigising, anong oras gigising yan, tapos pagkagising kakain na lang. Ano sila? Sinuswerte. Hindi pwede sa amin yan. Bawal ang tamad dito sa bahay. Kasi yung tatay nila nagtatrabaho. Nagsiset ako na example sa kanila kung paano magwalis. Pinapakita ko sa kanila yan ang tamang paraan ng pagtatrabaho. Kaya pag nagsalita ako sa kanila, pag nagkomanda ko sa kanila, manginig na sila. Kasi hindi ako nagbibiro. Mix Sardinia, magandang umaga po. God bless sa buong Sardinia family. Shoutout nga pala sa mga taga-Palawig sa San Andres, dyan sa Catanduanes. Yan po yung probinsya namin. Hindi po ako lumaki dyan, laki Maynila po ako eh. Pero gusto ko lang i-shoutout yung mga kamag-anak ko dyan. Dyan sa Palawig, San Andres, dyan sa Calulubon. Bicolano po si Brad Calix, no? Pero I grew up in Manila. Kaya kinukusir ko sarili ko na Manileño. Oo, nandito lang ako yun sa Bacolod. At shoutout tayo sa mga Bicolano, no? Salamat sa inyo. Mga kapatid, importante ito matutunan natin to. Bawal ang lazy. Ano pa? Wrath. Pag yung wrath, yung galit eh. Yung sukdulang galit. Ano pa? Envy. Inggit. Hindi ba tayo pwede makontento na ang sasakyan mo, ang model niya 2019? Aya Rodriguez Acohedo, maganda umaga po. Salamat. God bless, Happy New Year sa Acohedo family. Hindi ba tayo makontento? Kinakailangan ba natin kainggitan yung kapitbahay mo na merong flat screen na isang dipa? Yung flat screen niya, isang dipa? Yung panahon ko, wala namang flat screen eh. Ang inabot ko yung Hitachi. Inabot ko Ate Yam Montejo yung Hitachi na TV na sinasara. Sinasara namin yun eh. Oo, pag may manonood na mga kapitbahay namin talagang tuwan-tuwa sila. Nasa labas sila, nakaganon lang sila eh. Pasilip-silip lang eh. Kasi sa panahon ko, pag may Hitachi ka na TV, sikat ka na nun. Kaya lang, sinasara. Ngayon, sinasara ba mga TV? Hindi, nakalantad eh. Flat screen nga eh. Nag-evolve yung panahon eh, di ba? Imagine mo, flat screen yan, tapos sinasara yung flat screen. Hindi ba tayo makontento kung ano meron tayo? May nakita tayong kapitbahay, 2025 yung model ng sasakyan. Gusto rin natin. Ang tanong, may budget ba kayo? Di ba? Nabalitaan nyo ang kapitbahay nyo na nagtutour sila. Last year, nagtour sila ng part ng ng Europe. Tapos gusto mo
rin. May budget po ba kayo? Ba't hindi tayo makontento? Kung ano meron po tayo, ba't mag-aambisyon pa tayo na hindi nga natin kaya eh? Huwag tayo mag-ambisyon. Yan ang papatay sa atin eh. Yung envy na yan eh. Yan yung pag hindi ka marunong makontento, baka ibenta mo sarili mo. Yan ang delikado dyan. Papatay ka. Gagawa ka ng di maganda. Magnanakaw ka ng bangko. Mag-i-scam ka. Isa ka na sa scammer para makuha yung luho mo. Hindi po yan turo ng simbahan. Isa po yan sa mga deadly sins at panghuli, yung pride. Si John the Baptist, hindi ho ma-pride na tao eh. Marunong kumilala kung sino yung mas mataas sa kanya eh. Na kung nagtatrabaho po kayo, nasa academe po kayo, matalino kayong tao, may PhD po kayo, sa harapan ng Diyos, hindi po importante sa kanya yan. Lahat ng accomplishments natin, yung career natin, development, panlupa lahat yan. Sa lupa lang yan. Pararangalan ka ng tao, kaibigan mo, tropa mo, kasi magaling ka, matalino ka, may PhD ka. Talk of the town ka. But in the sight of God, wala po yan eh. Wala po yan. Darling May Peñaflor, si Bongga, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating ano. Itong pride na to mga kapatid, itong lust, gluttony, greed, laziness, wrath, envy, at yung pride, these are the 7 deadly sins. 7, perfect. Saan ka bumabagsak dito sa area na to? Sa lust? Wala ka bang pagpipigil? Iba-iba bang karelasyon mo? OFWs ka? Married ka? Sikreto lang? Hindi pwede. Hindi mo pwede lokohin si Lord. Ang pare, pwede mo lokohin. Magko-confess ka, hindi mo kino-confess ng todo-todo. Pwede mo lokohin ng pare sa totoo lang. Kasi hindi makita ng pare yung puso natin. But the moment na involved ka sa kasalanang ito, lust, gluttony, greed, laziness, wrath, envy, pride, alam ng Lord yung puso natin, wala tayong kawala. Na-extray ka ng Diyos yung kaloob-looban natin. Kaya wala tayong kawala. Kaya ang matinong Katoliko, nag-iingat. Hindi ka lang dapat humahawak sa aral na simbahan. Dapat yung buhay natin, tinitignan natin. Huwag kang maging pulis sa ibang Katoliko. Pambira, sino ba itong mga Katoliko na pasaway na to sa community namin, sa parokya namin? Huwag tayong ganun. Ang bawat isa kasi mananagot eh. Kaya nga ito nakakatakot eh. Pag namatay ka, sa buwan na ito ng Enero, pag namatay ka next week, pag namatay ka sa araw na ito, mga kapatid, may hatol ka agad. Hindi yan pag namatay, mag-antay muna ang Lord ng 1 week, 2 weeks, 1 year para hatulan po tayo. Hindi ho. The moment you die, yun ang nakakatakot eh. The moment you die, may paghatol ka agad. Saan ka pupunta? Hindi ko magde-determine yan. Ay Lord, parang gusto ko pumunta sa ganito eh. Hindi. Ang magde-determine kung saan kang lugar pupunta ang Panginoong Yesus. Active ka sa simbahan. May daily mass ka pa. Magaling, nagdo-donate ka ng malaki sa parokya nyo. Ang mga tao nakaganon sa'yo. Pero kung nabubuhay ka sa kasalanan, involved ka rito sa 7 deadly sins. Tinatago mo sa pare yung kasalanan mo. Nagko-confess ka ng palihim, pero inuulit-ulit mo tong 7 deadly sins na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo, delikado ang kaluluwa mo. Mag-expect ka sa dulo ng langit, pero papunta ka pala sa kapahamakan. Anong gagawin ko, Brad Calix? Gusto ko na talagang bitawan yung kirida ko eh. Anong gagawin ko, Brad Calix? Di nga alam to ng asawa ko, Brad Calix eh. Tagulang namin to, pasikreto lang talaga to eh. Di nga alam ng misis ko yung binibigay ko at pinagsusustento ko sa pag-aaral ng anak ko. Scammer na ako eh, Brad Calix. Hindi ko lang, ayoko sabihin to, Brad Calix. Ayoko rin sabihin to kay Father. Na scammer pala ako. Ako lang nakakaalam nito. Hindi na nga gumagana yung konsyensya ko, Brad Calix eh. Involved ako sa mga illegal activities. Hindi ko to makwento sa Father. Mga kapatid,
Huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Maging honest na po tayo. Walang pagpapala ang Lord kapag gumagawa ka nitong 7 deadly sins. Paulit-ulit mong ginagawa ito, nagiging part na ng buhay mo to at ng sistema. Walang paki ang Diyos kung daily mass ka pa. Walang paki si Mama Mary kung nagbibigay ka ng malaki sa parokya. Wala siyang paki. Kung nandito tayo sa kasalanan lagi, ayaw nila yan eh. Ni-imagine mo, lapit ka ng lapit kay Mama Mary, tulungan niyo po ako, please pray for me, Mama Mary. Pero nag-enjoy ka sa kasalanan. Nagagawa natin yan. Tapos sasabihin natin, ano ko, cute, C-U-T-E, Catholic until the end. Magandang motto. Pero ang tanong sa atin, gaano po tayo kaseryoso sa ating pananampalataya? Gaano tayo kaseryoso sa ating pamumuhay? Mga kapatid, huwag niyong alisin yung kabanalan sa buhay natin. Ronnie Coral, magandang umaga. God bless sa Coral family. Happy New Year. Huwag nating alisin yung holiness, yung holy living. Mga kapatid, okay uminom, pero yung maglasing, hindi po pwede yan. Ipinagbabawal sa Biblia yung paglalasing. Magpi-flirt tayo ng ibang mga babae, hindi yan po pwede. Masyado kang babad sa laptop mo, dapat tulog ka na, may trabaho ka, may ini-entertain ka, doon nagsimula lahat yan eh. Bakit ka nag-entertain? Kasi yung relasyon mo sa Panginoon, saka yung devotion natin kay Mama Mary, may problema na tayo. Hindi na tayo nagro-rosaryo. That's why may mga ganyan, sumasabit na po tayo. Christian Paul Gailan, magandang umaga bro, God bless sa Gailan family. As I close mga kapatid, hindi biro ang maging Katoliko. Yung seryosong Katoliko ha, maraming hindi seryosong Katoliko sa Pilipinas. Pamisa-misa pa, simba-simba lang. Pero hindi talaga eh. Wala talaga sa puso. Wala talaga eh. Magsisimba, magsiselfone pa. Late na nga dumalo ng misa, mag-iingay pa. Late na nga pupunta pa sa unahan, nasa gitna. Hindi po, pag late po kayo, doon kayo sa likod. Huwag na kayo magpapansin. Huwag na po. Naiistorbo po yung pari natin eh. Pag may mga anak ko kayong bit-bit, matuto kayong ayusin nyo yan. Huwag nyo hayaan naglalakad dyan sa altar yung mga anak nyo. Hindi po pwede yan. Solemn yung ating pananambahan. Nagsisimba tayo, ang objective natin to worship the Lord Jesus Christ. Very solemn sa atin yung pagdalo sa misa eh. Huwag natin gawing kakatawanan. Huwag. Seryosohin natin, 2025 na eh. Bro Levi Posadas, magandang umaga po. Magandang umaga, salamat. Ganoon din sa inyong tatay na pastor. God bless. Danny Mendoza, magandang umaga at Happy New Year sa Mendoza family. Kay Rod Nicolas, maraming salamat po for joining. Mga kapatid, may gusto lang akong banggitin dito. No? Hindi ko alam kung naniniwala kayo rito. Mabanggit ko lang. Naniniwala ba kayo sa New Year's resolution? Ha? Naniniwala ba kayo dyan? Meron kasi yung binanggit dito, yung ating Santo Papa. Oo, na si Pope Francis. Benson Nomer Manzano, magandang umaga po. God bless, Happy New Year sa Manzano family. Si Pope Francis na ating pag 266 na Papa sa Katoliko, meron po siyang New Year's resolution. Na wag naman tayong magkondena doon sa mga Katoliko na naniniwala rito. No? Sa New Year's resolution. Bakit to? Santo Papa natin, meron siyang listahan ng New Year's resolution eh. Sabihin, pag kinundina mo yung kapitbahay mo na Katoliko, meron siyang listahan ng New Year's resolution. Para kinukundina mo yung Pope natin, na si Pope Francis. Bakit? Brad Calix. May listahan po siya eh. 10 yung nakalagay sa kanya rito eh. Mabasa ko lang mabilis ah. Ang sabi ni Pope Francis, yung kanyang listahan ng resolution, una, don't gossip. Huwag tayong maging marites. Pangalawa, finish your meals. Tapusin mo yung kinakain mo. Nagsasayang ka ba ng pagkain? Kukuha ka ng kanin, hindi mo inuubos.
Iwan mo sa lamesa, nakakalat. Pangatlo, make time for others, sabi ni Pope Francis. Dapat may panahon tayo sa iba. Ikaapat, choose the more humble purchase. Sabi niya, ikalima, meet the poor in the flesh. May panahon tayo sa mga mahirap. Kilala naman natin sila sa community, di ba? Kung estudyante kayo, may kaklase ka na mahirap. Hindi nga hindi nga sumasabayan pagka, di ba? Pagka lunchtime. Naalala ko nung elementary pa ako may kaklase ako talagang nandun lang sa gilid Ba't wala siyang baon Meron ba tayong ganung concern sa mga kapwa nating Katoliko na mahirap sa buhay? Meet the poor in the flesh. Ika-anim, sabi ni Pope Francis, stop judging others. Ihinto na natin yung paghatol natin sa iba. Sabihan natin, etong taon to, wala to masyadong pinag-aralan. Ito, wala to Ibang buhay na ito Parang papunta to ng Di ba ganun tayo? Tapos sabi niya, doon sa mga nagdi-disagree sa'yo, kaibiganin mo sila. Befriend those who disagree. Ito mahirap natin gawin, di ba? Sa mga magkakaibigan. Kaya ba nating irespeto yung kaibigan mo na iba yung pananaw sa'yo? Kasi kung tunay kang kaibigan, irerespeto mo yon. Ako marami po akong magiging kaibigan. Pero after nung aking public declaration, sabi ko na katoliko na ako, niyayakap ko yung turo ng simbahan. Etong mga kaibigan ko na ito, nag-alisan po ito, nag-left the group ito. Ilang tao lang ho, nasa daliri ko, after ko nang mag-public declaration noong December 3 nung aking kaarawan. Ilang tao na hindi ko pa ine-expect na sila yung magsasabi sa akin. Ang sabi nung isa, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Nagre-reach out ako sa'yo bilang kaibigan. Hindi lahat pwede kang i-judge. Nandito pa rin ako para sa'yo. Nung nakita ko yung chat niya na gano'n, nabuhayan ako Pero yung mga kaibigan ko na mga pastor, mga kasama ko sa Bible school, kung saan ako nag-graduate, yung mga tropa ko, majority sa kanila, iniwan ko Marami sinabi sa akin below the belt. Sa akin lang, kung tunay silang kaibigan, kaya nila akong irespeto sa akin desisyon. Yan ang tunay na kaibigan. Hindi ka man sasang-ayon ng 100% sa kanyang pananaw sa buhay, pinaniniwalaan, kaya mo siyang tanggapin ng buong buo pa rin sa kabila ng lahat. Kaya mong tanggapin, hindi ka man sumasang-ayon, pero bilang tunay na kaibigan, masakit man sa iyo ang kanyang desisyon, masasaktan yung relasyon ninyo, hindi nyo ipagpapalit yung relasyon sa isang desisyon. Sabi ko, Lord, maraming salamat sa mga taong ito na hindi ko akala, hindi nga ito pastor Yung isa, hindi nga ito pastor. Nagtatrabaho sa gobyerno ito At sa kanya ko pa na yung encouragement, Brad, ituloy mo lang. Alam ko may plano ang Lord sa iyo. Yung isang teacher, sabi niya, Brad, tuloy mo lang yan. Andito lang kami. May pinapagawa sa yung Lord na iba Diretso ka lang. Mantakin mo, sabihan ako, hindi yan pastor Pero yung mga kapwa natin, kamanggagawa natin, kachokaran natin, di ba? Kalaro ko sa basketball, kilala yung pagkatao ko, yung bituka ko. Sabi nila sa akin, hindi na ikaw yung nakilala namin si Al Calixtro. Hindi na. Nag-iba ka na. Late lang ako kahapon, nakatanggap ako ng chat sa isang kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagdesisyon ka ng ganyan. Ia-unfollow na kita. Sabi sa akin, hindi ako babanggit ng pangalan kasi mga tropa ko to Nasaktan talaga Bahagi lang ito ng aking resulta to ng aking desisyon pero okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Thea Marie Pescador Labrador, magandang umaga. Kaya ba natin kaibiganin yung mga nagdi-disagree sa atin? Ito sabi ni Pope Francis befriend those who disagree. Ikaw make a commitment such as marriage. Hindi pwedeng live-in.
Kung kayo po na Katoliko, nagli-live-in po kayo, nasa mortal sin po kayo. O, pag namatay po kayo, nasa state kayo ng ganyan, mortal sin po kayo. Ang kaluluwa nyo, delikado. Huwag kayong pa-chill-chill dyan, pa-relax-relax kayo. Di naman alam to ni ng mother ko, hindi alam Matinding tago yung ginagawa nito Wala po kayo dyan. Walang tago sa Lord, mga kapatid. Ang siyang, sabi ni Pope Francis, make it a habit to ask the Lord. Misa sa mga major decisions natin, nalileft out na si Lord, di ba? Ang buong buwan ng Enero sa atin bilang Katoliko ay may pagkilala tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pag major decision, pag-aasawa, pupunta ka bilang OFW sa Middle East, major decision po yan. Lilipat kayo ng tirahan, major decision po yan. Career, major decision po yan. Kinakausap niyo ba ang Lord? Kinakausap mo ang Lord? Sinasabi mo, Lord, mag-aasawa na po ako next year. Ito po yung babae, ito po. Lord, i-guide niyo po ito. Bahala na po kayo sa amin. May ganun ba tayo? O bigla ka nag-desisyon, punta ka na ibang bansa, hindi mo pinag-isipan, hindi ka nag-ask ng prayers sa mga sisters and brothers sa parokya. Hindi mo nga sinabi sa parish priest mo, nag-desisyon ka, bara-bara lang. Ano po resulta nito? Chaos. Nakatawa ka sa una, sa dulo. Pag nandun ka na sa abroad, bibidyohan mo ang sarili mo, humingi ka ng tulong, gusto mo na umuwi sa Pilipinas. Bakit? Nakalimutan mo, nakwentuhan mo si Lord sa plano mo. Pag walang approval si Lord, huwag kang dumiretso. Bakit? Mapipiligro ka. Ano bang plano mo sa buhay na walang basbas si Lord? May problema sa dulo yan. Hindi mo sinabi sa parish priest mo? Ba't, Brad Calix naman, ba't ko pa kailangan magkwento sa parish priest ko? Wala namang paki sa akin. Anong walang paki? Ikaw wala namang nagsasabi na walang paki yung parish priest mo sa'yo Tatay mo yan, whether you like it or not. Hindi yan perfect, katulad natin. Pero representative ni Jesus dito sa lupa. Tatay mo yan, irespeto mo yan. Brad Calix, mas matanda pa ako sa parish priest namin ng di hamak Kapatid, ma-pride ka masyado Lunukin mo yan. 2025 na. Huwag ka na masyadong pumorma. Tatay natin yan. Yung pare, tatay natin. Read my lips. Tatay mo yan. Huwag ka nga rebelde. Tatay mo, hindi mo kausapin. Pinaparehas mo yan sa parents mo na hindi mo kinakausap Kung hindi mo makausap yung parents mo, ibahin mo yung pare. Ang pare, na-train yan sila na humarap sa atin. Makinig sa mga daing natin. Tapos babaliwalain mo yung parish priest mo. Iisnabin mo siya. Hindi pwede. Kausapin mo. Umayos ka na. 2025 na ngayon. Huwag ka nang masyado mag-inarte. And lastly, sabi ni Pope Francis, be happy. It's a matter of decision not to be happy. Gusto mo malungkot ka ngayong Biyernes? Nasa sayo. Mga kapatid, hindi tayo naniniwala na itong 2025 ay year of the snake. May mga kapitbahay ka, kasama sa simbahan na snake. Pagka dinibdib mo yan, talaga namang lalayo ka sa kanila. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. God bless. Happy New Year. I hope mayroon tayong natutunan sa ating gospel for today, mga kapatid. Salamat sa opportunity na nandyan kayo Announcement muna bago tayo manalangin. Dito po sa amin sa Paris, kung saan member si Brad Calix, sa San Juan Nepomuceno, Paris sa Sumag. Dito po yung ating church, dito tayo member. Magkakaroon po kami ng dinner for a cause. Etong Sunday na po yan, January 5. 500 po yung ticket. Kaya doon sa mga nasa Bacolod, baka naman pwede nyo kami tulungan, mga kapatid At sa mga member po ng San Juan Nepomuceno Parish dyan sa Sumag, meron tayong dinner for a cause, ang pagpahayag, a manifestation of talents and variety show for a cause. Ang proceeds ay mapupunta po sa installation of helicopter ceiling fan. January 5, Sunday, Feast of the Lord's Epiphany, alas 6 po ng gabi.
gaganapin ang dinner for a cause doon sa covered court ng nabanggit na simbahan. San Juan Nepomuceno Parish. 500 lang po. Ito po ay inisponsoran lang si Brad Calix ng kasama natin dyan. Oo. Maraming salamat. Ito yung announcement natin, mga kapatid. Tari lang ha. Ito yung announcement natin. Pakisuportahan po ninyo ang State of Grace TV ni Brad Calix sa YouTube. Nandyan po nakalagay lahat yung mga videos natin. Itong reflections natin. By the way, mga kapatid, itong 2025, I'd like to say this, ang reflections natin ay Monday to Sunday na ho tayo. Dati nagpapahinga si Brad Calix ng Saturday, pero Monday to Sunday na po tayo. Dire-diretso tayo. So lahat ng mga gospel reflections natin ay nandyan nakapost sa State of Grace TV sa YouTube. Please subscribe, mga kapatid. Ipakalat ho natin to sa Catholic community nationwide. Pangalawa, antabayan nyo aming tambalan ni Bro Noe. Every Saturday po yan. Bukas, try natin to ha, alas 6:30 ng umaga hanggang alas 7. Tambalan ni Calix sa ni Bro Noe Dora, yung kauna-unahang pastor na nagkatoliko. Ang Brad Balita ay sa Monday na po yan, Monday to Friday, magbabalita si Brad Calix. Yan po ay tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali, Monday to Friday. Include natin dyan ang local news dito sa Negros, meron tayong national news sa Maynila, meron tayong international news at meron tayong Vatican news. Ang tinatawag nating Brad Balita. Usapang Katolisismo sa next week na po yan. Monday to Friday, pinag-uusapan natin dyan yung turo na simbahang Katolika. Kada gabi ho yan, alas 7 ng gabi hanggang 7:45. Makinig tayo doon sa Factbusters PH, the Beloved Catholic FB page. Nandyan po lahat yung mga videos ni Cabornok. Ina-expose niya ang turo ng Iglesia ni Manalo, ng SDA, ng Sabadista, ng grupo ni Soriano, ng Dating Daan, at yung grupo ni Kibuloy. Yan po yung 5 na ina-expose. Pero ngayon, kadalasan po sa Iglesia ni Manalo po. Para malaman nyo yung pasikot-sikot, paano nyo sasagutin, ay dapat antabayanan nyo yan. Ang Catholic Lay Apologetic Seminar o class, ito bukas ay magkakaroon po kami ng pagtuturo doon sa mga gusto maging CFD. Kaya kung kayo po ay hindi pa member ng CFD ng Catholic Faith Defender sa inyong area, you ask your parish priest, baka meron po kayo. Mag-join kayo kasi ano ang objective ng CFD? Para ba makipagdebate? Hindi po. Para malaman nyo yung doktrina ng simbahan at kung paano nyo didepensahan ang doktrinang yan laban sa mga anti-Catholics na mga kaibigan nyo kasama sa trabaho, etc. Dito sa Bacolod, napaka-active po namin dito ang CFD kasama si Brad Calix dyan. Meron kaming Mariology bukas sa sa Catholic Lay Apologetic Seminar, January 4, Saturday. Ang speaker namin bukas ay si Bro Harvey Dakila Angke. Opo, siya po yung Vice President ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Gaganapin po yan sa St. Teresa of the Child Jesus Quasi Parish sa Barangay 35. Under po sa leadership na Reverend Father Hubert Habeliana. Bukas po yan, Catholic Lay Apologetic Seminar. Mariology po, tungkol po ito kay Mama Mary. Opo, na doktrina. Alauna po yan ng hapon hanggang alas 5. Si Bro Harvey Angke ang tagapagsalita. Punta kayo mga kapatid ha, sa area nyo, magtanong kayo kung may CFD. Kasi kailangan natin na maraming CFDs nationwide. Opo. Kailangan yan, lahat meron lahat ng parishes hanggat maaari. Kasi ang objective niya napakalinaw naman. Now, hindi po yan paseme-seminar lang, tapos makikipagdebate po kayo. Hindi po yan ang objective. Malaman nyo ang aral natin at depensahan nyo. Hindi makipagtalo. May gumagawa na yan Sila Reverend Father Darwin Gitgano ng punto por punto, sila John Doe, sila Bro Wendell Talibong. Meron na tayong representative sa debate.
sa atin, dialogue tayo, ha? Dialogue by March, magkakaroon tayo, Lord willing, sa Bacolod, isang religious dialogue sa mga pastors na willing na mag-interact dito sa atin sa Catholic community. So yun ang gagawin ni Brad Calix sa Bacolod. Lord willing, by March, magkakaroon tayo ng religious dialogue doon sa mga bukas na pastor. Hindi ito para sa lahat doon sa mga bukas na pastor na mag-engage sa atin. So ipagdasal po natin yan, mga kapatid, yung ating announcement na yan. At yung ating, sumama po kayo doon sa ating prayer, no? Magsisimula po yan ng Monday to Friday, alas 8 ng gabi yan. Si kapatid na Apple yung in charge po dyan. If you would like to join, ito po ano lang ha, no worries kung hindi kayo available, pero ilalagay lang po namin yung pangalan nyo. But just in case na nag-start tayo, actually 7:45 bukas na yung GC natin, alas 8 sharp mag-start tayo, tatapusin natin sharp ng 9 o'clock. Kasi hindi gusto ni Brad Calix na lumalampas ng oras hanggat maaari. Liban lang dito sa ating broadcast sa Kabrad sa umaga. Ay shoutout kay Romel Jerry Natalio ng Israel sa PESMA Israel. Shoutouts kay Romel Natalio. Kay Josephus Joey, mahirap banggitin yung kasunod maganda umaga bro. God bless. Happy New Year. Meron pa ba tayong announcement dito? So tabayanan niyo po yun yung mga nabanggit natin mga kapatid. At para sa mga taga Bacolod, yung ating radio station, DYAF 1143 kHz sa inyong mga talapihitan. Pwede nyo i-download dyan ang DYAF 1143 kHz. Opo. Ano ko na-challenge ako doon kay Kenneth Bustamante ba 'yon? Oo. Mostly kasi ng mga listeners ni Kabrad ay nasa Visayas region. Mangilan-ngilan lang sa Luzon, opo. Pero ang concentration ng mga nakikinig kay Brad Calix after ng public declaration natin ng December 4 ay nasa Visayas region. Tapos meron din tayong overseas na mga nakikinig sa atin, and we would like to thank the Lord for that opportunity. Mga kapatid, suportahan po natin ito DYAF 1143. Ang sabi ni Bustamante, sabi niya, nung nalaman niya na magsisimula na ako magbalita ng alas 12, sabi niya mag-apply ako bilang reporter dito sa, hindi ko alam kung sa Pagadian siya, kung hindi ko alam kung tama yung aking info. Meron din kasi siyang katulad nito na nagbo-broadcast din siya. Sabi ko seryoso. Sabi niya seryoso daw siya. Now just in case mga kapatid, tabayanan niyo yan kasi i-test natin yung balita kung paano ang response ng Catholic community. Kasi nasa sa inyo yan kung sabihin niyo yung first week natin, maganda ang takbo nito. Huwag niyong asahan masyado na 100% kasi yung studio natin marami tayong kulang Kaya po ito yung panawagan doon sa mga Catholic community. If you would like to donate, if you would like to help si Brad Calix sa ministry po natin sa ating sa live, bahala na po kayo, no? Wala naman tayong sinasabing man dito. Kundi kung ano inimpress ng Lord sa iyo, if you would like to help, marami tayong kailangan pa rito para ma-improve natin tong ating studio rito, mga kapatid. If you would like to help, nasa sa inyo po yun. God bless at bahala po ang Panginoon sa inyo. Magkakaroon tayo ng training doon sa mga interesado na magbabalita po kayo sa inyong parokya. Meron pong training yan. Hindi ho basta-basta na kayo ay magbabalita lang. Hindi ho. Gusto ni Brad Calix, dadaan kayo sa proseso. Magandang intensyon, okay. Pero ititrain ko po kayo paano gumawa ng balita. Kasi kung paano ko tinrain ng FEBC Philippines, ng Far East Broadcasting Company, the same training din ho yung matatanggap ho ninyo. Kaya doon sa mga interesado na gustong maging reporter, maging kabahagi ng Brad Balita, okay? Pag interesado kayo, i-chat nyo ako ahead of time at natin yung training natin. Paano gumawa ng balita, paano intro at extra, dapat alam nyo yan. Hindi po pwedeng bigla kayong magsasalita ng hindi nyo alam ang sinasabi nyo. At ang kada balita, 1 minuto lang. Ang isang balita sa parokya, 1 minuto. So kailangan natin i-train kayo mga kapatid yung mga interesado sa bagay po na yan kasi gusto natin maging 100% yung ating apostolate sa ating Panginoon
big shot natin yung 100%. Dapat halos walang mali hanggat maaari. Kasi para sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y mananalangin ha. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat kayo ay napakabuting Diyos. Nakita namin si John the Baptist. He paved the way para sa kanyang pinsan na si Jesus. Siya po'y nangaral ng bautismo doon sa mga Hudyo na tumalikod sa kanilang kasalanan at pagtalikod din sa relihiyong Judaism. Lord, nakita namin si Jesus na He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Siya rin po yung Son of God. Siya yung ibinida ni John the Baptist. Lord, tulungan niyo kami na maging katulad ni John the Baptist. Matuto kaming mag-acknowledge na mayroong mas magaling sa amin. Na hindi kami dapat nagpapabida-bida. Na hindi kami nakakapit sa posisyon namin kasi temporary lang lahat ng posisyon sa lupa. May papalit sa amin na mas magaling pa sa amin. Kaya katulad ni John the Baptist, Lord, tulungan niyo kami na magpakumbaba. Umamin sa aming mga weaknesses sa buhay na ito. At harapin yung reality na may taong mas magaling pa kaysa sa amin. Na mas deserve pa sa posisyon na yan. Na kami na nasa posisyon, tulungan nyo kami ma-appreciate namin yung fact na yan ay temporary. Mawawala rin kami dyan. Hihina rin yung aming kaisipan. Tatanda rin kami. Mawawala rin pong unti-unti yung aming impluensya sa ibang tao. Ang mahalaga maging bida si Jesus etong 2025. Lord, pinag-pray namin si Santo Papa Francis. Just pray for yung kanyang kalusugan ngayon. Madalas po siyang nagpupunta sa iba't ibang bansa na kumakatawan po sa Panginoong Yesus. We just pray na samahan niyo po siya. Ang mga cardinal po sa Vatican, ang mga bishops, ang mga monsenyor. Lord, pinagdadasal po namin ang lahat ng kaparian sa Pilipinas. Huwag sana silang malalaglag sa immorality. Ano mang pang-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw ng pera na simbahan, at sa iba pang mga hindi magandang bagay para umalis ang isang parishioner sa simbahan at lumipat sa protestante. Lord, nagdadasal kami, kahabagan niyo po sila. We're asking you, Mama Mary, please intercede for our priest. Napakahirap. Yung sitwasyon nila araw-araw, napakaabala nila sa mga iba't ibang mga lugar pa na kung saan nag-ihal sila ng mga misa na ma-appreciate yun ng mga tao kung saan sila pumupunta, na mga tao magkaroon ng kaisipan na irespeto ang mga pare sa kabila po ng kakulangan nila, hindi sila perfect. And just sila yung representative ni Jesus sa lupa. Ang kanilang authority ay galing mismo sa Panginoong Jesucristo na sila'y binless ng mga bishop. Meron silang proper authority. Lord, pinagdadasal namin na huwag kami magpapasaway ng mga parishioner. Magsimba kami. Kung kaya namin araw-araw na pagdalo sa misa, especially pagka Sunday, Panginoon. Tulungan nyo kami. Yung mga panata namin, yung aming devotion kay Mama Mary, tulungan nyo kami. Maging involved kami. Meron kaming apostolate sa simbahan. Hindi kami nagpapasaway. 2025 na. Baguhin yung aming mga kaisipan. Yung mga Katolikong involved, Panginoon, sa lust, sa gluttony, sa greed, laziness, wrath, envy, and pride. Tulungan nyo kami. Huwag kaming bumagsak sa kategoryang yan. Nandun kami dapat sa state of grace. Yung buhay namin maayos. Alam namin yung presensya ng Diyos araw-araw. Naandyan lang si Lord katabi namin. Mahiya kami sa mga sarili namin kung gagawa kami ng kabulastugan. Masisira ito. Yung aming pamilya, yung aming karir. Manghihina kami yung aming kaluluwa. Posibleng mapahama kung magdedire-diretso kami dito sa 7 deadly sins na binabanggit namin kanina. Lord, I just pray for good health sa bawat listeners, maging sa overseas. Pagpalain yung mga changes namin itong taon. Yung tambalan po namin ni Bro Noe, ang Brad Balita, ang pagbabalik ng usapang katolisismo, at iba pa. Tulungan nyo kaming mas maging mapanalanginin sa mga panahon na ito. Samahan nyo kami. Lord, maraming
maraming salamat. We just pray na yung mga inooperahan ngayon, na hindi magkakamali yung mga surgeons sa kanilang procedure na ginagawa. Yung mga nasa ICU, yung mga nagda-dialysis. Lord, pray ako kay Winnie Angel na may dialysis po siya sa araw na ito. Tulungan niyo siya. Long time friend ko siya, Lord. I just pray na makayanan niya nito. Yung aking may bahay na merong colon cancer, stage 3. Nagdadasal ako para sa aking may bahay. Mama Mary, I just pray. We just pray for your mercy. Kung kalooban po ninyo na wakasan na itong paghihirap ng aking may bahay at yung iba pang mga Katoliko na naghihirap for so many years, please pray for us. Lord, bahala na po kayo sa amin. Yung aming good health ay nakadepende sa Panginoon. Wala kami may pagmamalaki. Tulungan nyo kaming maging generous kami sa ibang tao. Huwag kaming judgmental. Matuto kami respeto sa mga tao. Sa kapwa namin Katoliko. Huwag namin sila hanapan ng butas. Maging matino kaming Katoliko, Panginoon Diyos. Gone are the days na nagpapasaway kami. 2025 na. Sana sumang-ayon yung buhay namin sa doktrinang alam po namin. Lord, tulungan nyo kami. Samahan nyo kami sa maghapong ito. Hindi namin kayang tumayo sa sarili namin lakas. Nagmamakaawa kami sa inyo. Kahabagan nyo kami. Ipanalangin nyo kami. Blessed Virgin Mary. Samahan nyo kami. We just want to thank you, Father God, for this morning. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Arturo Pagatpatan, magandang umaga bro. Happy New Year sa Pagatpatan family. At sa lahat ng mga nakasama natin sa ating broadcast today, magandang umaga po. Pakishare yung ating video mga kapatid. Pakisuportahan po yung ating YouTube channel na State of Grace TV. At ipagdasal niyo po si Brad Calix yung ating kalusugan. Opo. God bless mga kapatid. Samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix, nagsasabing God bless. Shalom mga kapatid. Diretso tayo sa Panginoon. Diretso tayo sa Kanya. At maging matino tayong Katoliko sa taong 2025. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Sa tiyo ko, kay Tiyo Joe ha, happy wedding anniversary po kay Tiyo Joe sa araw na ito. At sa lahat ng mga may birthday, happy birthday po sa inyo. Shalom.